Nakakagulat pala itong ginagawa ni Alden mga kasembreros, no? Ako rin po ay nagulat. Bagong post about sa business ni Kath at saka ni Mama Min mga kasembreros. Tapos, sino ang kasama dito ni Alden sa picture na babae mga kasembreros. Nagulat din talaga ako dito, no? Lahat nakakagulat. Unahin ko muna ito mga kasembreros. Hindi ko to na-share nung nakaraan, yung mismong sumasayaw si Alden mga kasembreros dun sa finale nga, yung solo performance niya sa Stars on the Floor mga kasembreros, kasi nga na-copyright ako kung kaya hindi ko na-share na yung hataw yung video, no, kasi yung na-flash ko nung nakaraan ay yung pictures lang niya mga kasembreros. So ito na yung hataw at moves galaw-galaw niya Soiti mga kasembreros, na kung saan nga nakapula, no, si Alden na jacket at damit mga kasembreros. So on the beat pa rin, no, si Soiti mga kasembreros dito sa kanyang moves nga na sa solo performance nga niya noon sa Stars on the Floor. Palagay ko magkakaroon pa to ng season 3, yung Stars on the Floor mga kasembreros. Kayo, ano sa palagay ninyo? Kasi ang taas ng ratings, tsaka trending siya mga kasembreros kapag nasa episode na sila ng Stars on the Floor mga kasembreros. Tapos yung Casino Plus pala ni Alden, nag-post kagabi ng kanilang parang promo or parang palaro nila mga kasembreros. So 6 hours ago, Casino Plus PH nag-share lang, nanalo pa. Congrats sa ating lucky winner ng 5,000 pesos. Mag-message lamang sa aming FB page to claim your prize. So may nanalo na pala ng 5,000 mga kasembreros na giveaway ng Casino Plus mga kasembreros, no? Para sa mga susunod pang papremyo, mag-follow lang dito sa Casino Plus PH. So tapos picture ni Alden na may hawak na winner of 5,000 peso giveaway mga kasembreros. So ito po ay part ng kanilang parang promo. Tapos may pinost pa rin na parang random photos yung admin ni Alden dito sa kanyang outfit na brown, doon sa may Stars on the Floor, the finale mga kasembreros, no, the finale episode. Parang siguro Studio 24C, no, ang nag-ayos at nagbihis kay Phenomenal Box Office Cinema King dito sa brown outfit niya during hosting mga kasembreros. Kasi nga yung naka-red siya na jacket at t-shirt ay yung sa hataw solo performance nga niya mga kasembreros. Tapos si Kath naman, isa ata ito sa major items natin kaso hindi ko lang nabigyan ng emphasis. May picture siya dito, yung isa, itong sa baba niya mga kasembreros ay na-flash ko na nung nakaraan. Na kung saan niya nasa tennis court siya, no? Tapos yung isa sa taas, yung hindi ko nabigyan ng emphasis or ngayon ko lang nakita na picture mga kasembreros. Naka-white siya dito Tapos hindi ko lang alam kung ang makasama niya dito ay nasa nasa isang department store na bumibili ng dito ng damit si Kath, na beautiful Kath, love it, na hilig talaga sa white, no, sa puti mga kasembreros. Ito yung emphasis na sinabi dito ng nag-post sa TikTok kagabi. Hindi ko lang din sure kung saang kasi itong sa baba, ito di ba yung na-flash natin nakaraan na nasa tennis court nga si Kath, tapos nagpa-picture yung mga tao doon na nakaspot sa kanya. Yung naka-white naman siya na may cap or may sombrero na puti mga kasembreros. Ito yung hindi ko alam, no, kung saang kung kailan at saan ito mga kasembreros. So baka recent din siya o pwedeng hindi rin mga kasembreros, no. Pero yun po na na-add ko lang. Tapos yung Vivo ni Alden, may nag-post nito na admin kagabi sa TikTok yung interview niya dito. Pero ang alam ko matagal na ang Vivo event ni Alden yung V70 FE niya ito mga kasembreros na dito na event. Pero na-repost, parang repost yata ito ng admin kagabi mga kasembreros sa TikTok account. So kung gusto niyo po, I play ko ito mamaya, no? Parang this and that yung kanilang ginawa dito.
So, long ride or short ride, no? Something like that, mga kasembreros. So, may mga options na binigay dito ang host, kaya Alden, mga kasembreros. So, tapos may mga explanation siya sa mga, dito, may mga explanation din siya na binigay, and so on, mga kasembreros. So, dito, may mga questions din about sa kanyang pagbisikleta or paggamit niya ng camera ng Vivo V70 FE, mga kasembreros. So, yun po, no? Tapos, dun sa may Sparkle One, ito na yung sasabi ko na nakakagulat, no? Na ginagawa ni Alden. Kasi, yung worship song, mga kasembreros, bago yung Sparkle Run or bago yung pagtakbo sa mga morning run niya, mga kasembreros. So, ang ginagawa niya pala dito na warm up ay, which is nagulat talaga ako, mga kasembreros. So, kapag tumatakbo daw siya, ayan, nakikinig siya sa mga worship songs sa mga kasembreros. So, yung favorite song niya dito na, na para kay Lord ay yung How Great Is Our God, mga kasembreros. So, which is part of my, din po yung aking playlist sa cellphone, mga kasembreros. So, kasi puro worship songs talaga, no? Or kanta para sa Diyos, aking pong playlist, mga kasembreros, sa cellphone. So, share ko lang po, mga kasembreros. So, play ko to mamaya, no? Part ito ng Zine Magazine PH, mga kasembreros, na interview kay Alden. So, hindi ito na-flash at saka kaka-upload lang kasi nito kagabi, mga kasembreros, kung kaya ngayon ko lang din siya nakita, no? Kasi kung nakita na natin ay hindi ko na ipi-play, no? Mga kasembreros. So, parang we avoid repetition as possible, mga kasembreros. So, kasi natitrace niyo ni YouTube. Tapos, yun, isa sa mga major items natin, sino tong kasama ni Alden, no, mga kasembreros. Pinost ito ng admin kagabi. Tapos, si Alden dito ay parang pahapyaw lang kasi yung babae sa gilid, mga kasembreros. Tapos, after 10 years, nagpa-baby wave na ulit si Bey. So, hindi ko lang alam kung sino yung naputol kasi siguro isang fan ito, mga kasembreros, no? Tapos naka-glasses siya, tapos left eye lang or yung kaliwang mata lang yung nakikita sa camera, mga kasembreros. So, si Alden dito ay parang nagpa-baby wave siya, no? Yun nga, parang nasikat dati sa Aldab days nila, mga kasembreros. So, hindi ko lang din talaga sure kung sino ito. Siguro fan siya, mga kasembreros, kasi yung caption niya parang galing sa isang tagahanga, after 10 years nagpa-baby wave na ulit si Bey. So, yun siya, no? Hindi ko din alam kung saang event ito, mga kasembreros, no? Parang siya, parang nahihiwagaan ako, mga kasembreros. Pero yun po, no? Sino kaya itong kasama niya? Napapatanong din ako kung sino itong kasama niyang babae, mga kasembreros. Pero 92% sure ako na fan ito, mga kasembreros. Tapos, sina Nadine pala, no? Part ng Siargao team din ito. Sina Adrian Lindayag. Parang nagkaroon din sila ulit ng dinner date. Parang ito pa yata yung part ng dinner date nila, pero yung picture or yung kumuha ng litrato ay nasa taas, no? Mga kasembreros. Dito si Adrian Lindayag, si Nadine, hindi ko lang din ako si Kylie nandito pa, mga kasembreros. Pero yun, so, kasi post ito ni Hecate ba yun, no, mga kasembreros? So, pero yun po, no, dito hindi niya yata kasama si Alden, no? Mga kasembreros sa kanilang sa labas, no? Pag chill, no? Chillax, mga kasembreros and mga Cathinatics. Tapos, yun, isa sa mga major items din natin, no? Bagong post ito about sa business ni na Kath and Mami Min, mga kasembreros. Pero ito po ay yung business nila na Isla Amara, mga kasembreros. So, pinost ito ni Mama Min sa kanyang Instagram, mga kasembreros. So, ang hindi ko lang din so yun, hindi pala siya business lang, no?
it's all about their experience, and pumunta pala sila ng Isla Amara para nainggit yata nainggit yata si Mami Min kay Alden, mga customers, na nagkaroon sila ng time sa sa Siargao. So sabi ni Mami Min dito, one day ago na actually ito, no, na post ni Mami Min, sabi niya, El Nido, Palawan, proof that paradise exists, core memory unlocked. No, ito yung sasabi dito ni Mama Min, mga kasombreros. So yun, hinahanap ko dito si Kath mga customers, mabilis kasi yung pacing ng camera or ng videos and pictures, mga kasombreros. So pero yun, no, alam ko okay naman si Mama Min at saka si Kath kasi nga recently, di ba, parang dito siya, no, kasama si Rixin. Wait, itong sa bangka, no, mga kasombreros. Parang si Kay yata ito, mga kasombreros, hindi si Kath. Si Kay ba to? Si Tin? Parang si Kay nga to, mga kasombreros. So pero kung wala si Kath, siguro busy siya, no, mga kasombreros. So pero yun, enjoy ang magnanay at ang mga friends na iba dito sa Isla Amara, mga kasombreros. So outing pala ito, no, hindi siya business, mga kasombreros lang. Outing at saka enjoy sina Mama Min, mga kasombreros. So yun po. Tapos nag-remind dito ang admin na kung hindi pa daw tayo nakakapag-download ng view sa ating mga cellphone, mga kasombreros, kasi nga, di ba, ipapalabas na yung Love Siargao sa View Philippines not sooner or later. Sabi dito ng AR Troopers 3 hours ago, sa mga nakapag-install na po ng View, baka gusto nyong panoorin ang The Gift series ni Alden sa okay. So may The Gift din pala na series si Alden sa View din pala ito pinalabas, no, mga kasombrero. So ako kasi wala pa akong View na in-upload sa download sa aking cellphone, mga kasombreros. So pero po, no. Tapos ito, kulitan ni na Barbie at saka ni Alden, ni-repost kagabi sa TikTok account, mga kasombreros, no, yung time na sina Alden at saka siyang Barbie ay nagkulitan ng chemistry. ang kulit ng dalawang to, mga kasombreros. So yun, as in basta kulitan ng magkakaibigan, magtatropa, BFF ito, mga kasombreros. So kung gusto niya po ay play ko ito mamaya, mga kasombreros, no, para mapakinggan po ninyo ang kulitan ng magbestie na ito. So this was during McDo World Egg Day, mga kasombreros, na kung saan ay kasama rin nila dito yata si David Licauco, no, mga kasombreros, as one of the ambassadors ng McDo, mga kasombreros. So yun po, pa-play ko, sobrang kulit ng dalawang to mga kasombreros. Tapos ang kulit ito, no, kasi yung isang admin ni Kath, pinost ito kagabi, itong nag-makeup artist si Kath, mga kasombreros, no. Bata-bata pa si Kath dito. This was during ASAP days pa nila, no, mga kasombreros. So itong mini-makeupan niya si Michelle, no, yung first name niya, mga kasombreros, pero hindi ko lang alam kung ano yung kanyang apelido, mga kasombreros. So pero yun, ang kulit niya, mga kasombreros, kasi kaya pala maging makeup artist ni attorney, mga kasombreros. So mamaya play ko nito, no, kung gusto niyo pong pakinggan yung moment na naging makeup artist si Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasombreros. Tapos last item natin, yung meron palang parang all access na in-upload kagabi si Zrox 07, mga kasombreros, doon sa Jimmy Sparkle Run nga, mga kasombreros, ni Alden, na kung saan ay pag sinabing all access, kasi ang host dito ay si Josh Ford, no. Ang dito, di ba, pag all access, parang insider. So kung ano yung kaganapan sa loob, kung ano yung mga information and so on, mga kasombreros. So ginanap ang first ever Sparkle Run 2026 last weekend sa
Quirino Grandstand ito mga kasombreros. So, ano ito, no? Combination na or compiled version ng Sparkle Run mga kasombreros. So, dito ay hinighlight talaga si Alden, no? David Licauco, Christopher Martin, Barbie Forteza, Chris Bernal, and so on mga kasombreros. So, yun lang dito. Play na lang natin mga kasombreros, no? Para ma-appreciate po ninyo with the voice po ni dito ni Josh Ford mga kasombreros na dating PBB housemate, no? So, first ever collab edition ng Pinoy Big Brother mga kasombreros. So, yun po. Actually, yun lamang sa ating Kathleen items. If i-play ko po ito mga videos, no, ni Alden. Tapos, definitely itong kakulitan na mag-best friend mga kasombreros, no. Tapos, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. So, yan guys, tingnan nyo na yung chemistry. Chemistry! Nakikita nyo ba? Pero gusto ko ano. Uy, hindi! Happy birthday! Ay! Ay, hindi! Hindi ka galit. Talaga! May mahusay. May pisikalan dito. So, mahusay na bata. Bata, Work na tayo. pwede nang... This or that challenge. Okay. Ready ka? Game. Okay. Let's go. Pwede ka naman mag-explain kung gusto mo. Pero, Game ako. yes, sige. Okay. Ready? Okay, here we go. First, early morning rides or late night drives? Early morning rides. Okay, next. Rides pala. Yes. Tama, early morning rides. Yeah, sure. Gaano ka early? As early as 5:30 a.m. 5:30 a.m. Okay. Aga. Oo nga, kasi pag mainit na eh. Mainit na. So talagang yun ang hinahabol ng mga siklista actually. Oo, tama. Is before sunrise. Tama. Nag-explain. Nag-explain. yung Bawal pala. Okay. Next, behind the camera or in front of the camera? Before in front, but right now I'm enjoying the behind the camera moments. I see that. Solo time or time with friends? Solo time. Solo time. Love it. Good answer. Capture, pero time with friends is also really good. Pero, di ba, gets? Ako na talaga nag-explain. Next, capturing the moment or living in the moment? Doon ako sa living in the moment. Living in Mas the masarap pa rin. Kasi nag-explain din. Kasi sometimes, di ba, parang whenever we take photos, minsan, when it's not on social media, there's a common connotation that it didn't happen. I try to veer away from that and just live in the moment. Yes. Kasi mas masarap siyang alalahanin through your memories. Tama. Pero of course, mas maganda rin pinaka-capture para may binabalikan ka rin. Yes, eventually, diba? especially if it's the V70 FE. Exactly. Diba? Diba? Oo. Diba? Ano? Ganun? Diba? Oo. Okay, city views or nature views? Nature views. Easy. Action shots or chill portraits? Chill portraits. Di na kaya ng kasukasuan ng action shots. Kaya pa rin. Kaya pa naman. Kaya pa As an naman. Iron Man. Yes. Action, nasagot na niya. Long rides or quick getaways? Long rides. Long rides. Ano yan? Nag-explain ulit na. Oh, go lang. Go. Isang mabilis. Kasi with long rides, you get to really have time for yourself and have a reflection of all the things that's happening in your life. When I started with cycling, that's what it gave me. It's my sort of outlet and therapy for myself. Right. It's moving meditation. Exactly. Yes. Next, planning your shots or going spontaneous? Going spontaneous. Love that. And actually, last question na yun. Yun na pala yun. It's so Yun na. fast. Thank you so much, Alden. Palakpakan natin siya. Hi Zine, I'm Alden, and my running ritual before running is probably warm up, listen to pumped up music, and surprisingly, whenever I run, I listen to worship songs. So that's my go-to. Today, favorite song to run to, I think How Great Is Our God. Yeah, and that's the song that usually yun yung default ko whenever I listen to music. I think I was able to, regardless of the preparation, but very happy and I'm glad that I was able to be part of the first ever Sparkle Run. So congratulations to Sparkle. Be heard and be seen. Runners ready? Flex those muscles and hit the track. This is UH All Access Sparkle Run 2026. Magandang umaga mga kapuso, this is Josh Ford at nandito tayo ngayon sa Quirino Grandstand for the Sparkle Run at 4:30 a.m. pa lang. Tapos na ako mag-stretching. And guys, nakikita ko ang daming fellow GMA Sparkle artists dito. Kaya tara, samahan niyo ako at kamustahin sila.
Nagsama-sama sa first ever Sparkle Run 2026 ang kapuso celebrities tulad ni Alden Richards, Barbie Forteza, David Licauco, Christopher Martin, Chris Bernal, at marami pang iba. Present din ang ating UH kabarkada na si Maris Umali sa fun event na ito ng Sparkle GMA Artist Center. Dumalo rin ang mga running enthusiasts para sumuporta sa kanilang mga niidolong artista. Nagkaroon ng iba't ibang race category mula sa 3K, 5K, 6.6K, 10K at 16K na sinimulan ng warm-up session kasamang Sparkle GMA Artist Center stars. Ang tanong, paano kaya pinaghandaan ng ating kasamang kapuso stars ang kanilang pagtakbo? I made sure that I had a good sleep and I just had a banana also and I did my warm-ups para ready ang ating katawan. I studied and I analyzed all the YouTube for how to run faster. For this running, I put my everything here. Lahat ng mga takbo-takbo at yung mga kailangang habulin sa mga coverage na yon. Isa yun sa mga preparation ko for this. This is a good training for my High Rocks this coming June 25. Game na game lang ako. Siyempre nag-exercise naman ako. Kung meron naman silang tatakbo ng isang tao o bagay, ano o sino kaya ito at bakit? Ang water jug ko. Birthday kasi ni Beauty, so tatakbuhan ko siya para malibre niya ako. Ang tatakbuhan ko, lahat ng mga misinformation and disinformation, ayoko niyan. Drama and toxicity. Si Ina. Sobrang ganda po ng ating Word of God mga kasembrero. Sana pa ipatapusin natin. Ang title po ay Tinakpang Kasalanan. Bakit kaya no? Psalms chapter 32 verses 1 hanggang 2. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. So grabe mga kasembreros, no? Kapag tinakpan daw ang kasalanan mga kasembreros. So sa atin, kapag kunwari nagkasala tayo, kunwari nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya, tapos nagkasala tayo, tapos parang pinagtakpan tayo ng ating bossing or ng ating superior mga kasembreros na parang pinalagpas ba na parang gano'n yung ating kasalanan mga kasembreros. So imbis na strike 3 ka na or strike 1, strike 2 ay parang tinanggal, binura lahat ng kasalanan ng mga kasembreros. So malinis na ulit yung iyong record. Di ba sa isang kumpanya merong performance record or may attendance record or may mga ano bang excellent records, no, something na yung performance mo mga kasembreros ba sa school, di ba may performance task, no, may mga ganoon mga kasembreros. So sa bahay, no, kapag nagkasala ka sa iyong nanay o sa tatay, sa asawa o sa kapatid, no, kapag pinatawad ka nila, so parang pinagtakpan or parang pinalagpas, that's a blessedness, no? Parang tinanggal at saka binura. Kagaya ng ni Lord Jesus Christ, no, pinadala ni God the Father mga kasembreros ang kanyang kaisa-isang anak, talagang pinawi lahat ng ating kasalanan mga kasembreros. And he owned every single sin of the world mga kasembreros. Every human being, every human or mortal being mga kasembreros na nagkasala ay inako ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga shoulder mga kasembreros. And his blood that shed on the cross of Calvary cleansed our sins mga kasembreros. So basta ano kasi siya hindi siya favor lang. It also speaks about mercy, about of course forgiveness, kasi nandun yung forgiveness mga kasembreros. So and ano siya, no, parang pag inisip mo na pinagtakpan, parang bad, no, parang masama mga kasembreros, kasi yung Holy Bible nagsasabi na dapat ang kasalanan ay hindi dapat pagtakpan, dapat pagdusahan natin or may penalty, may punishment, no, may kabayaran ang kasalanan and so on mga kasus. Pero dito grabe ang pagkakaano ni Haring David mga kasmes, na talagang pinagpala, especially kapag si Lord ang nagpatawad mga kasus, kasi wala nang kapag tayo pang pinatawad na tayo mismo ni Lord, wala nang makakahadlang doon mga kasembreros. Kung wala nang kasi hindi siya tao, he is already God mga kasembreros. Kung ang judge dito sa mundong ito ay hindi tayo kinampihan, pag kinampihan tayo ni Lord, mas lamang pa rin tayo at advantageous, kasi si Lord na mismo yun, no? Kasi ang tao tao lang, no, tayo mga kasus. Pero kapag si Lord na mismo ang nagtanggol sa atin,
So wala na makakaapi sa atin mga kasembreros. So napakaganda ng passage na ito mga kasembreros, no? Kasi David declares, sabi dito, the straightforward blessing of the man who has experienced forgiveness. How blessed is the one, or is he whose transgression is forgiven? To understand the blessing of forgiveness, you need first to understand the need we all have of forgiveness before a holy God. So kasi dapat maintindihan natin mga kasembreros na lahat po tayo ay kinakailangan ng kapatawaran. Okay? Wala pong tao na hindi kailangan ng pagpapatawad. Ang iniisip kasi ng ibang tao, matuwid ako, gumagawa ko na mabuti, ganito ganyan. So, yes, maybe we are doing good kasi mga anak tayo ni Lord, we are doing His ministry, we are doing what is right, we are doing what is good, what is kindness, what is generosity. Ginagawa natin ito because mananampalataya ng Kristo, and we believe, we have faith in God mga kasembreros. Pero tayo mismo, kasi nature na natin mga kasembreros, meron pa tayong original sin. Every moment, every second, every minute ng ating, every hour of our lives mga kasembreros, ay meron tayong nako-commit or nagagawa na kasalanan mga kasembreros. So hindi natin yan pwedeng may kaila or ma-deny mga kasembreros sa harapan ni Lord, kasi alam niya yung iniisip natin. Kung hindi tayo nagkakasala sa ating mga words, nagkakasala tayo minsan sa ating mga isip, tama? Kung hindi tayo nagkakasala sa ating isip, may sagawa pa, no? Isip, salita, gawa. So, either of these three ay pwede tayong magkasala mga kasembreros or mag-commit ng kamalian. So, David points a perfect picture of what unconfessed sin is like. It pounds and beats upon us. It weighs us down. It pains us. And here is precisely where we find the blessing of forgiveness. The burden is lifted. The pain disappears. Rather than a scorching heat, we have a cooling breeze. Rather than the condemnation of God, we have the joy of standing as forgiven before Him. Grabe, no? Rather than being weighed down in our sins, we are free to rejoice in God's forgiveness experience. So, grabe mga kasembreros. So, kasi, di ba, takot tayong pumunta sa ating nanay or sa ating sa taong na nagawa natin ng kasalanan or na-offend natin mga kasembreros. Pero not knowing na yung taong yun pala ay napatawad na tayo bago pa tayo lumapit sa kanya mga kasembreros. So parang kunwari nanay mo, asawa, kapatid, or ang kaibigan, or kung sino man dyan, or superior, hindi nila alam na napatawad ka na pala bago ka pa lumapit mga kasembreros. So kung pa inaantay ka lang mga kasembreros, inaantay lang tayo na lumapit or magpakumbaba, no? Kasi humility talaga, it's really important. Kumaga pa, kapag nagluluto tayo ng afritada o ng adobo, maraming ingredients, di ba? Hindi lang siya manok o hindi lang siya toyo, no? Kailangan maraming ingredients. So parang ganun din po sa ating buhay, na mayroong forgiveness. Kapag may forgiveness, may humility, may kindness dyan, may mercy, may compassion, mga kasembreros, na may acceptance. So may sorry, no? Ganoon siya mga kasembreros, yung ingredients din po ng pagpapatawad. So parang bago siya mabuo, nandun talaga yung, of course, yung love, no? Yung pinakamataas sa lahat mga kasembreros. So kung kaya napakahalaga na tayo po ay entire mismo, no? Kapag tayo po ang na-offendan or nagawa ng kasalanan, magpatawad din tayo because we received forgiveness. Kasi nga, forgiven people forgive. So kung pinatawad, so dapat din po tayong magpatawad because we received forgiveness from God. To know the blessing of forgiveness isn't by way of having a stronger faith or loving with increasing affection or praying with greater fervency or thinking only pure thoughts or performing only selfless acts. Rather, simple acknowledgement and confession is all that is needed to secure this forgiveness. So, yung acknowledgement and confession. So, yung tinanggap mo, nagsorry ka, no, talagang inakom yung kasalanan, and then yun nga, nagsisi ka, and so on. So sometimes yun lang yung kailangan mga kasembreros. Huwag nating kumaga pa i-overthink or i-overreact ang mga kasembreros yung pagpapatawad, no? Kasi nga ang guilt na yung guiltiness mga kasembreros, nagawa kong kasalanan, parang ayokong lumapit sa kanya, parang baka magalit siya, ganito ganyan. So sometimes nag-overthink at nag-overact lang tayo mga kasembreros, not knowing na wala namang mawawala. No, parati nating isipin na walang mawawala kapag nag-sorry tayo, kapag nagpakumbaba tayo. Actually, kapag nagpakumbaba ang tao, nil-lift up yun ng Diyos mga kasembreros. So, itinataas siya kasi biblical yan no? That's the nature of God. Kapag nagpakumbaba tayo,
sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, talagang iaangat niya tayo mga kasus. That is why gustong-gusto din ni Lord mga kasus na isuot natin yung character ng pagiging humble mga kasembreros. No, humble all the time. So wala tayong reason para maging mayabang, para maging para maging palalo mga kasembreros na maging prideful or boastful sa harapan ng tao, because we're all equal no, sa harapan ng Diyos mga kasembreros. So maaring mayaman ka, maaring popular ka, maaring famous ka, maaring nakakaangat ka sa buhay, maaring nakakotse ka, na yung iba wala, no? Pero that should not be the reason, or that should not be a reason mga kasembreros para tapak-tapakan natin yung ibang tao, or i-degrade natin sila. Bagkus ay maging way yung pagiging angat mo or pagiging mayaman para tumulong at mag-humble down pa. Bihira na lang ganun, no? Mayaman sila pero very humble, very genuine, very authentic mga kasembreros. Even sa mga normal at saka mga sa ordinaryong tao mga kasembreros. So kung kaya it's really important na isuot natin, kasi doon yun doon papasok din yung forgiveness, no, kapag ang tao ay let's say tinakpan ng Diyos pero siguro may nagawa kang humbleness, may nagawa kang kabutihan or tama mga kasi masarapan ng Diyos. That is why your sin, yung previous sin mo ay natabunan or pinalagpas na mga kasembreros ni Lord. You remember, you remember Isaiah standing before God's throne when he saw the Lord lofty and exalted sitting the throne. He said, "Woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips, and I live among the people with unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." When the burning coal was touched to his lips, the seraphim said, "Behold, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin is forgiven." So grabe, no? Confession of sin leads to forgiveness, and forgiveness leads to blessing. So grabe, no? So kung kaya yung pag-confess, yung paghingi ng tawad, yung pagpapakumaba, talaga napakahalaga yun mga kasunod as we mentioned earlier. So sa ating mga anak, no, kapag nagpakumaba sila, talaga nakakatuwa mga kasembreros na lalo na kapag yung mga anak natin or yung kung sino man nagkasala sa atin ng mga family member natin, for example, kapatid, asawa, or so on, ay nagpapakumaba, nakaka-touch at nakakaganang manirahan sa tahanan na yan kung naghahari ang pagpapakumbabaan at pag-unawaan sa bawat isa mga kasembreros. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? Nakapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pagpapatawad sa bawat isa, paghingi ng sorry, pagpapakumbaba, at pag-unawaan sa bawat isa. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.